sana inano niya na lang, ginastos niya na lang sa Pilipinas. Pwede siyang mag-business, pwede siyang mag-aral, 'di ba? Ang daming pwedeng gawin. Sabi niya, kaysa raw sayangin niya raw yung oras, panahon, pera niya dito sa Canada, uuwi na lang daw siya. Yun! Ay! Uwian na naman na misis ko. Magsusundo na ako. Dilim na oh. Anong oras pa lang yan? Mag-aalas 5 pa lang. Madilim na. Kagahapon, nag-snow ng matindi. Kaya, kaninang pagising namin natakpan yung yung sasakyan ko ng snow. Pero nawala uli. Good thing nawala uli. At ang temperature ay hindi ganun kalamig. -10. Okay lang. Hindi siya ganun ka lamig na you need to, bundle up. Kahit mga ganitong jacket lang, ayos lang, kayang-kaya. Saka yung mga anak ko nakakapag lakad-lakad lang sila pauwi galing school. Ngayon magsusundo ako sa misis ko. Hanggang ngayon hindi pa rin nakakabili ng ng Christmas tree, kaya baka ngayon mangulit yun bumili ng Christmas tree kasi yung hinahanap niya, hindi niya mahanap. Meron siyang specific na Christmas tree na gustong bilhin. Mura siya pero maganda. Ayaw pa talagang mag-give in sa yung fresh na Christmas tree. Maganda naman yun, saka naka-ready na yung mga gamit doon. Wala ayaw niya pa. Ewan ko ngayon, mag-iikot-ikot na naman daw kami. Saka sobrang dami niya ng biniling mga mga Christmas balls. Yan ang kaligayahan niya Ngayon nga, puro yun ang mga pinapanood. Magandang design ng Christmas tree, mga ganun. Yun ang trip niya naman, happy wife, happy life. Kaya susundo tayo. Buti pa yon, asawa ko happy, Itong ikikwento ko sa inyo, Diyos ko po, hindi siya happy. Kasi 'di ba, alam niyo naman na dati, dumating sila Jasmine, sila Ayin, yung friend namin dito, na sila, 'di ba, international student sila. At that time, ang ginawa ng Canada, pagka nag-international student ka kasi dito sa Canada, dati yung unang-una pa, hindi ka pwedeng magtrabaho ng sobra-sobra kasi ang ipininta mo rito is mag-aral. Ngayon, ang ginawa ni Canada, para mag-focus ka lang dun sa pag-aaral, ang ginawa niya nilimitahan yung oras mo para magtrabaho. Kasi rin naman nila, binigyan rin naman nila ng para for daily use mo, yung mga pang-rent, mga pagkain, di ba? Kaya pa rin ni Canada na pwede magtrabaho yung mga student. Pero pang part-time lang, na sakto lang pang estudyante, yung para lang makatulong sa inyo. Saka dito naman kasi, kaya din kayo hindi pinahayaan ni Canada na magtrabaho yung mga international student kasi ang mga international student malaki yung kanilang show money, di ba? Kasi yung show money na yan, yun yung dapat mong gagamitin para mga panggastos mo, pang tuition mo, ganyan. Ang nangyari nga itong pandemic times, di ba medyo limited yung yung mga tao rito sa Canada na nagtatrabaho, nagkaroon nga ng shortage ng mga trabaho, di ba? Ang ginawa nila para makatulong sa community, hinayaan nila yung mga estudyante na magtrabaho ng 40 hours full-time job, kahit estudyante, kahit international student ka. Ayun, nagsaya yung mga international student kasi pwede kayong magsagad-sagad ng trabaho Hindi ngayon kakainin yung yung show money nyo, di ba? Yung pera nyo sa bangko na pwede kayong mag-ipon pa ng pandagdag sa tuition, yung mga ganyan. Ngayon tinanggal na yon ni Canada. Eto na nga yung sa kwento ko, ang tagal ng intro Yung international student na to, nakarating siya rito, hindi ganun kalaki yung pera. Nasa busy. Kaya ang problema ngayon, nabibitin na siya sa kanyang pang-araw-araw na gastusin. Parang halos yung yung pangkain niya raw, tinitipid niya na kasi wala raw siyang choice kasi kailangan niyang igamitin para sa tuition, iniipon niya.
Ano, talagang ano siya, parang down na down siya. Tapos, ang pinagtataka ko, kung ganun, bakit hindi ka humingi ng tulong sa parents mo, sa mga kamag-anak mo? Ano raw siya, pumunta lang daw siya ng kusa niya rito para nga ipurso yung pagka-Canada. Eh, wala rin naman daw sila. Kaya hindi rin daw siya masuportahan ng parents niya. Kaya ngayon, ang binabalak niya, umuwi na raw talaga. Ang problema, yung budget niya na papunta rito, 'di ba, pagka nag-international student ka, napakamahal ng tuition, napakamahal ng lahat-lahat. Ano niya raw yung pinang-utang niya raw sa Pilipinas. Tapos yung pera daw na hiniram niya ay nasa bangko niya rate, hindi naman daw talaga sa kanya. Kaya ngayon daw, kaysa mawaldas niya raw yung pera na yun na at actually nakalahati niya ng araw. Uuwi na lang daw siya ng Pilipinas kasi parang wala na raw siyang future para dito sa Canada kasi nga sobrang higpit na ngayon ng di ba? Ng Canada para sa mga international student. Hindi na masyado makahanap ng trabaho lalo na nasa busy siya. Ang masama nun, talagang niya na raw, wala na raw siyang choice kundi umuwi na lang kasi hindi rin naman daw siya makapagtrabaho. Kasi parang hindi raw kaya yung gastusin niya sa mga bills niya ngayon, tapos baka hindi niya na raw kayanin bayad ng tuition. Sayang, no? Isipin mo yun, parang nagsayang ka ng oras, nagsayang ka ng pera para mag-aral dito na yung ganong kalaking pera. Kasi alam ko noong time na nagre-research kami, milyon kailangan mo para makapag-international student. Sana niya na lang, ginastos niya na lang sa Pilipinas. Pwede siyang mag-business, pwede siyang mag-aral, 'di ba? Ang daming pwedeng gawin. Sabi niya, kaysa raw sayangin niya raw yung oras, panahon, pera niya dito sa Canada, uuwi na lang daw siya. Meron ba kayong mga kilalang ganyan na parang international student dito sa Canada na hindi na naayos yung alam mo yun, parang wala nang direksyon kasi kulang-kulang ka na sa budget, mga ganyan. Comment nyo nga sa baba. Wait lang, tutuloy ko ito mamaya. Yun! Nandito na kami sa superstore. Hindi niya pa alam kung anong mga gagawin niya. Parang excited, mag-grocery lang naman, Pero yun nga, yung sitwasyon na to, hindi ito nangyayari sa kinuwento ko lang na kababayan natin na estudyante. Marami yan nangyayaring ganyan dito ngayon. 'Di ba? Kasi kadalasan yung mga nababalitaan natin, yung mga temporary workers na hindi mare-renew, 'di ba? Yung kontrata nila. Meron tayong mga kababayan na nagti-TNT na rito. Tapos ngayon ito, yung mga estudyante na hindi na kaya ng budget nila, kaya mapo-force na silang umuwi sa meron mga magko-comment diyan sigurado. Kailangan naman talaga nilang umuwi kasi di ba estudyante nga sila. Merong nakalagay doon na na kailangan umuwi kayo. Alam naman natin na ganun, kaya lang syempre, di ba? Yung mga mga kababayan naman natin na pumunta rito, ang talagang nila gusto nilang mangyari. Kaya nga sila gumastos ng malaki, ganyan, kasi ang thinking nila, makakapag-stay rito sa Canada at makakapagtrabaho, makapagsimula ng panibagong buhay. Hindi mo naman masisi na yung iba ayaw talagang umuwi, di ba? Kasi gumastos ka na ng malaki. Yeah? Kaya lang, ganun talaga ang buhay. Sinasabi ko nga paulit-ulit, hindi lahat talaga siniswerte sa pagpunta dito sa Canada. Meron talagang ganyan na kahit anong pilit nila, hindi talaga matupad-tupad. Ibig sabihin lang yan, pinopoint ka lang sa ibang direksyon. Hindi naman sinara yung pagkakataon, pinopoint ko lang sa ibang landas, no? Lahat naman yan merong lahat yan meron dahilan kung bakit nangyayari sa inyo. Kaya go with the flow lang, trust the process, saka laging manalangin, di ba? Yun lang naman, para meron tayong video. Kasi alam niyo naman, wala na akong ibang maisip na content Saka minsan kasi pag nagko-content naman ako ng mga yung mga makakatulong, kaya wala na nanonood Kaya mga ganitong content, interesting naman talaga siya, saka nangyayari all around Canada. Actually, hindi lang naman sa Canada, pati sa mga ibang bansa nangyayari to mga to. Malas lang sa kababayan natin nangyayari yung yung ganitong
sitwasyon. Na? Yeah. At ako'y susunod na sa misis ko, baka magalit yun. Like, share, subscribe mga ga. Alam nyo na yun eh. Sige na, paalam.